kababayan, dapat ito ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat bumaba na ang mga tao sa kakalsadahan. Kasi huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na ang people power ay nasa social media. Hindi. Again po, hindi lahat ng mga Pilipino marunong gumamit ng cellphone. Hindi lahat ng mga kababayan natin may Facebook, may YouTube, may Instagram, may X, at kung ano-ano pang social media. Hindi lahat ng mga kababayan natin may pambili ng load. Hindi lahat ng kababayan natin abot ng signal ng internet providers. Kaya hindi po mangyayari na kapag tayo ay 5 araw na nakipagwarlahan sa social media or 10 araw tayong mag-people power sa cellphone, tatalsik yung bangag. Hindi yan, iba pa rin yung physical. Okay? Na mabubuhay natin yung nakaraan na 2 beses na nakapagsipa tayo ng mga inutil. Gets? Iba pa rin yung mapapabalita all over the world. Wait, history repeats itself. Here comes again the Filipinos rallying against dictatorship and whatnot. Nga pala, baka mag-declare daw ng ML itong singiwi. Okay? Posted, iba pa rin. Yun, di ba? Kung ang mga Pilipino ay bababa sa kakalsadahan, 5 araw, 10 araw, kahit 1 buwan, kumbaga parang panata, hindi kami aalis dito hanggat hindi ka lumalaya sa poke ng inamuka. Trending yan worldwide. Eh kung umalngal tayo dito, eh kahit 3 taon na tayong umangalngal. Na, isupalpal nyo yan sa mga nagsasabi na ang makabagong people power ay sa social media. Sumalngalin nyo kaagad. Tanungin nyo agad, ilang araw tayong magpi-people power sa Facebook? Ilang araw tayong magbubunga nga sa social media bago mapatalsik? Sige nga. Kapag ngumalngal ba tayo hanggang December, tatalsik yung iwi? Hindi. Iba yung physical gathering, peace gathering. Ay kahit magsisigaw ka dito, magpatumbling-tumbling ka at magmura ka at lahat na, dead mythology sila. Suspend pa nila account mo, i-shadow ban ka pa, walang nakakita ng pinagngangalngal mo. Niloloko kayo ng mga nagsasabi ng ganyan. Okay? O isa sa gagalit ng inyong kalooban o ayang pera kahapon pinakita na sa congressional hearing, although sa tingin ko malisyoso yung basahin ko lang tong article ha, at yan naman po ay nasa thumbnail. Sa hearing kahapon sa congressional kinemilatik, mayroon daw pagbibigyan ng limpak-limpak na datong ating. Grabe ating. Again, ang tansya ko ha, ito 100,000 pesos. Ganito kakapal, lilibuhin. Isang bundle ng lilibuhin, 100,000. 100 peraso na tigi 1,000. So, kung 10 yan, mga 10 inches. Ganito kakapal, 1,000,000. Okay? 10 salansan nung tigo 100,000 na bundled. 10 100,000 is 1,000,000. So, halos 10 inches ng perang lilibuhin. Gaano karami yan? Binulgar kahapon sa congressional hearing. Ano sabi din? Ibinahagi ng dating Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang ilang larawan na nagpapakita ng limpak-limpak na pera sa Bulacan 1st District Engineering Office. Take note, sa Bulacan pa lang yan. Take note, ilang probinsya meron sa Pilipinas. Take note, DSWD pa lang yan. Ilang departments meron ng Pilipinas. Walang hiya. Ibig sabihin, karamihan sa budget natin taon-taon nananakaw. We're talking about DPWH anomaly pa lang dito. Itong mga hearing na ito, Congressional and Senate hearing. Department of Public Works and Highways pa lang yan. DPWH. Apakarami pang department. Sabi ko sa inyo, mahigit 20. Bawat departamento may korupsyon.
Bulacan pa lang yan, wala pang Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon hanggang Kabisayaan. Tapos limpak-limpak na pera sa isang distrito pa lang ng Bulacan, hindi pa nga buong Bulacan, mga ating. Oh, so kung nakikita nyo sa picture na hiwa-hiwalay ang mga pera, iba't ibang tao ang pagbibigyan. Itong tumpok na ito, tingin ko ano to kung 1 million yung isang patong na yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 million na yung isang tumpok na yun. 17 million pagpalagay mo, isang karton na. Billions ang nananakaw, trillions pa. Di ba parang may isang picture na buong kwarto na yung puno ng pera? We're talking about halos 17 million, isang tumpok, isang karton na pagkalaki-laki. Karton nga raw ng noodles, di ba yung, Diyos ko po, Ginoo ko, pera natin tong lahat mga ating. Pera ng Pilipino ito. Hindi pa kayo papalag. Oh, itong Bryce Hernandez, ito yung nag-ano, di ba, tumukoy kay Jinggoy at saka kay Joel Villanueva kahapon. Nilaglag niya, di ba? Naglalaglagan ngayon ang Senado at ang lower house. May girian ngayon ang dalawang kapulungan. Upper house and lower house, nagigiraan, naglalaglagan ngayon. Itong Bryce, ito yung tinutukoy namin, pinag-uusapan namin ni Mahal na Reyna kanina na kumukubra ng malalaking amount sa Okada. Right? Okada kasi marami daw dyan politiko, paborito daw nila yan. Mukhang ang mga casinos ang nagagamit ngayon sa money laundering. Biro mo yun, nanalo ka ng 9 million, ang kinubra mo 100 million. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin yung ibang kinukubra mo, pera na ng Pilipinas. Budget na ng Pilipinas, doon lang pinadadaan sa casino para kunwari mga napanalunan. Pero pera pala ng bayan. Ano po? Ayon kay Hernandez, pinahahanda lamang sa kanila ang pera, pero hindi niya alam kung kanino ito ibibigay. Kung makikita niyo po, magkakahiwalay yung pera, may mga designated person po na pagbibigyan yan. Sabi ni Hernandez, sa pagdinig ng House Infracom ang tawag, sa flood control projects ngayong Martes kahapon. Inuutusan lang po kami na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan niya. So, bawat tumpok, already ready. So, may iba pang, sila yung tagasalansa ng pera, iba pa yung magdi-deliver. Iba pa yung courier or whatever. Right? Iba. Grabe, limpak-limpak na pera. So, ayan na nga, inamin na ang pera na supposedly gagamitin sa flood control, pinamimigay pala sa politiko. So, walang mapaparusahan, walang makukulong, ang pinag-iinitan nila, kontraktor. Ay, biro mo sa DPWH pa lang pala, doon pa lang may hatian na. Okay? O baka nga yung perang yan galing sa kontraktor. O bigay lahat sa kontraktor pero isasoli ng kontraktor yung iba. Basta binigay namin sa iyo ha, 10 billion ha. Ibalik mo sa amin ang kalahati. Anay, okay na. Ano ba yan? Pera nating lahat, ipamumudmud sa mga politiko. Or sa mga sindikato. Sabi ko nga, binanggit na kahapon ni Toby Chanko sa interview niya kay Jessica Soho na ang buong gobyerno ng Pilipinas ay sindikato. Pinatatakbo ng sindikato. Ang hindi kasali sa sindikatong yan, tayong ordinaryong mamamayan. So kinakamkaman, ninanakawan tayo ng lahat ng mga nakaupo, lahat ng may pwesto, mga kontsabang mga bangko, pati yung mga contractors. Lahat sila tiba-tiba sa pera natin. Kaya walang flood control. Kaya binabaha. Kaya lubog ang Pilipinas sa tubig. Philippines underwater nga, sabi ni Senator Marcoleta. Ngayon sa katulad sa Biyernes, may pagtitipon kasi nga may ibang mga grupo na hindi na nila kaya. Kuno. And then, sa Sabado, meron din mukhang grupo ng mga liberal or kakamping naman ang magrarally in EDSA,
baka mag-declare ng martial law si Ngiwi. Dapat bang matakot? Kasi yan po ang ginamit na panakot sa amin nung kami nag-EDSA. Huwag kayo dito, huwag kayong magpi-people power. Magde-declare ng martial law si Ngiwi. Lalong delikado. Yun ang panakot sa amin ng mga double agents. Or ng mga pakawala nung prutas at nung ahas at nung tambakiki. Huwag kayo mag-rally kasi magde-declare ng martial law si Ngiwi. Ano nakakatakot sa martial law? Sige, mag-declare ka para kita ng mga Pilipino na like father, like son. Actually, worse than father. Agree? Pinaplansya na ni Nabangag ang martial law. Itanong nyo pa kay Zelensky. Si Zelensky. Si Zelensky nag-declare ng martial law sa, I think, no, sa Ukraine. Pero nire-ready na raw ni Ngiwi ang sige, mag-declare ka. Paanong mangyayari ito na magkaka-martial law? Baka yung rally sa Sabado ay maging magulo at masalimuot. Kasi rally nga yun ng dilaw. Kung ako tatanungin nyo, ang pinakamagandang salihan siguro ng mga Duterte groups ay ang Friday rally ni Naka Eric. Unfortunately, dun yun sa may People Power Monument, and I hope I'm wrong. Parang sa People Power Monument sila eh. Mahirap dun, hindi kita dun ng mga tao, mga ate kuya. Ang makakakita dun sa inyo, mga mga nakasakay sa bus, yung mga mga nakasakay sa kotse and all that. And yung mga nakasakay sa train. Hindi katulad sa EDSA Shrine, kita kayo kahit ng mga mall goers. Okay? Kita kayo ng mga namamasyal sa mall ng Robinsons, papasok sa trabaho, kasi malapit doon yung mga bangko, eskwelahan, pati yung POEA, I think, katapat ng EDSA Shrine. So, kung doon kayo sa People Power Monument, madilim doon, good luck, bahala na. Right? Pero baka bulabogin nila ang rally in Friday, lalo na yung Saturday. Baka pati bunga yung Saturday. Kasi rally raw yun ng dilaw. Yun, confirmed, I think, sa yun, EDSA Shrine. Okay? Mismong EDSA Shrine yung rally sa Sabado. Baka mamaya, gumawa sila ng gulo dun, may magbugbugan, may magpatayan. At dahil magulo na, magde-declare si Ngiwi ng martial law. Napapanahon na ba na mag-declare siya ng katulad ng dineclare ng tatay niya? Kasi kapag nag-martial law at hindi niya ililift yan, walang eleksyon mga ate at kuya. Kung may martial law, bawal hanggang midnight, right? May curfew yan. Baka pagpalagay mo alas 10. Kapag ikay nasa EDSA pa rin ng maghahating gabi na, disperse kayo ng pulis. Paghahatawin kayo. But, kung nandun ang mga vloggers, kung kahit yung mga rallyista magbubuhay, kahit yung mga ordinaryong tao may dalang cellphone at bubuhayin ang camera, sa tingin nyo, mapipigil ang panghaharas sa mga Pilipino na magsasama-sama for peace gathering? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.